Welcome po sa mga first time at yung mga first time again. Maeko. Yung pong nag-opening kanina, hindi po ganito. Alaman ng boses. Baka po kung hindi kayo sanay sa malakas na boses, natural niya po yung malakas yung boses. Okay lang yun. Ay panalangin mo na mag-aaraw ang ako. Sige po, handa na ba tayo para makinig ng salita ng Panginoon? Amen! Handa na rin si Lord na tanglan sa'yo ng bagong salita, ng bagong kapagpasahan. Sabi nga bawat araw dapat ay para sa Lord. Amen? Dapat sinusunod natin yun. Next week, bago na yung ito. Amen? Sabi ko, palipasin lang lahat yung nag-birthday. Amen? Dali lang po, pinapaano ko lang. Sige po, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At papasok tayo na napakagandang tema sa taon na to. Excited na ba? Yeah. Dahil alam ko, ang Diyos ay mangungusap sa lahat. Yung iba ninigilaw, talaga lang mainit ang katawan ko. Dapat init ng pagsama sa Lord. Amen? Makakain na kayo. Palakpakan muna nga natin ang iyo. Diba, si Kampal na, umagal niya pa. Palakpakan kasama kung taas ng kamay. Sige po, bilang pangalawang pag-aaral sa taong ito, hahalinan tayo ng Panginoon. Ang tawag po dyan, buffet. Diba? Nakakain na ba kayo ng buffet? Pag buffet, ganyan, napakarami. Pag sinabi ng mga banquet, ito yung formal. Dinadalan ka mo, ano man yung lahat ng nagdadalhin sa'yo. Ang tawag ko dito ay buffet. Ganyan lang yung handa namin ng Pasko. Buffet. Pero hindi ganda ng pagkain. Alin kaya dyan yung mga natikman nyo na? Ay, yung kanin. May kanin, oh. May chicken. Oh. Diba? May tinapay. May pork. Pork yun. O diba? Yung mga hindi pa na nakain dyan, ipapakain sa atin ng Lord. Amen? Meron na ba kayong kinainan na buffet na hindi nyo makalimutan? Bibigyan ka ng pagkakataon o ulitin mo. Amen? Yung mga kasal na kumukuha kayo doon sa pagkain, buffet tawag doon. Kaya nga lang, hindi naman sa lahat ng kasalan ay gusto mo yung buffet makakain. Amen? Pero ang ihakain ng Lord ay kailangan natin gustuhin dahil ito ay para sa atin. Katulad ng pagkain, kailangan natin yung pagkain na manggagaling sa Lord. Lahat naman ang pagpapala ay galing sa Lord. Pero ang kailangan natin higit sa lahat ay yung mga spiritual na pagpapala. Amen? Tatawagin natin yung the Lord's table. Ang hatag ng Panginoon. Kung iniimbitahan ka sa isang hapag, ano ang expected nung nag-imbita sa iyo? Ha?
Hindi, halimbawa ako, naghanda ako, marami akong inimbita. Anong ina-expect ko doon sa mga darating? Ha? So, Kakain. Diba? Masakit naman sa kalooban ko na pupunta kayo kasi hindi kayo kakain. Diba? Pag inimbitahan kayo sa isang handaan, hindi titingnan lang ang pagkain doon. Hinanda ang pagkain para hindi drawing lang ito, drawing lang, picture lang muna to. Amen? Bakit? Kasi ang pag-aaralan natin na ilalatag ni Lord sa buong taon ay kukunin natin sa Psalm 34 verse 8. Ito ang pagkakasabi sa New King James Version. "Oh, taste and see that the Lord is good." Diba? Kaya nga, pagka masarap ang pagkain, gaganunin mo pa yung labi mo sa tulad ng nasa picture. Diba? Nilalasa mo pa. Kasi pisa naiiwan sa labi. Amen? Ito lalatag ng Panginoon. Taste and see that He is good. Dahil hindi mo lang tinitingnan, hindi drawing lang yung kabutihan ng Lord. Ito ay nararanasan, nararamdaman, nahahawakan, nakikita. Dapat maging personal sa ating lahat. Basahin natin yung kabuuan ng verse. Pero sa NIV, ang kinuha ko, inalis ko lang yung word na good. Kasi parang pag sinabi ko, excited ka, okay. Talagang ako nalasahan ko na yun, gusto ko malalasahan mo pa rin. Kaya ang tanong ko, kaya nga sarado na kasi yung isang buffet na pinuntahan ko, ang caterer nila kasi sa Sofitel. So, yung pagkain nila, kung naririnig nyo, ay yung spiral. Pero sigurado na yung hotel dahil nire-reclaim yung area. Talaga namang wala kang itatapon. Gusto mong kainin lahat, pero hindi na kaya ng katawan mo. Indigestion na aabutin mo. Kaya sa buffet na yung sa dami-daming pagkain, pipiliin mo lang. Ako pagka ganun buffet, ang pinipili ko, yung mga hindi ko pa, mga pagkain, hindi ko pa natikman. Amen? Yun ang isang, sabi nga, para lumawak yung kaalaman mo, yung kakayanan mo lumasa. Sa isang handaan, unahin mong kainin yung pagkain first time mong kakainin. Amen? Kaya ngayon, bibigyan tayo ng pagkain ni Lord na mga first time natin lalasahin. Sa Tagalog, sabi dito kasi subukan natin na mabuti ang Panginoon. Pero doon sa English, taste and see, mas malalim. Kailangan lasahin mo. Hindi mo malalasahan kung hindi mo isusubo sa bibig mo, hindi mo titikman at hindi mo nguyain. Walang silbi yung pagkain, lalo na kung hindi mo lulunukin at hindi magiging kalakasan at sustansya ng iyong katawan. Amen? Conclusion na yan. Yan ang ating conclusion. Hindi. Idilidiin lang natin bakit marami sumasamba naman, naglilingkod naman, kilala naman ng Diyos, pero hindi nila nararanasan yung Panginoon on a personal level. Ibig sabihin, totoo sa puso mo, totoo sa buhay mo, nararanasan mo siya. Yung malapit, sasabihin nga sa English, yung sinasabing up close and personal. Malapit na malapit at personal sa'yo. Hindi mo man siya physical na nakikita, pero nararamdaman mo siya, nararanasan mo siya. Amen? Amen. Kaya, parang sa overview o sa introduction ng ating pag-aaral, sabi dito, taste and see. Ito po ay an invitation, isang invitation para sa lahat ng anak niya. Amen?
Bakit sa mga anak lang niya? Yung mga anak lang na pumapasok sa loob ng sambahan, panambahan, yung mga anak lang na lumalapit sa kanya. Amen? Yung mga magulang dito, ina-expect nyo ba na lalapit sa inyo yung anak ng iba? Di ba hindi? At hihingi ng pagkain. Di ba hindi? Huwag na mo sagutin yung pulubi. Lumalapit ka, hindi anak. Sa isang normal na pamumuhay, tahanan, o sa isang community o neighborhood, walang lalapit sa iyo na walang pupunta sa tahanan mo at biglang papasok sa bahay, upo na sa mesa at sasabihin, Nay, pagkain mo po ako. Pero tayo, naghihintay tayo, sabi nga umuupo tayo sa harap ng Panginoon at hinihintay natin na alam natin may ikakain ang Lord. Sino mahilig kumain? Wala? Dapat lahat kumakain eh. Hindi pa rin hindi ka kakain. Hindi ka magkakaroon ng lakas. Kaya, kakain tayo. At kakainin natin yung mga bagay na maaaring pamilyar ka, pero hindi mo karanasan. O alam mo, pero hindi personal sa'yo. Kaya meron tayong 5 bagay na pag-aaralan kung paano magiging personal sa atin yung Diyos. Ito yung mga bagay na magpaparaan sa atin sa pananampalataya at relasyon sa Panginoon. Dahil lalo na sa mga bago at yung mga first time na makakarinig, kakaunti ba yung alam nila sa Diyos? Kakaunti pa yung karanasan nila sa Diyos. Kung maaaring meron silang Diyos dati, pero yung Diyos na alam nila dati, hindi yun yung itinuturo na Diyos sa Biblia. Amen? Amen? Kaya meron tayong 5 bagay na pag-aaralan. Una, ang keyword natin ay experiential. Pag sinabing experiential, karanasan mo, patuloy mo naranasan. Kaya para sa una, experiential truth of God's Word. Karanasan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Marami tayong alam na verse sa Biblia. At tanong doon, naranasan mo ba yung katotohanan ng salita ng Diyos? Buhay ba sa iyo yung katotohanan na yun? Sino nagbasa ng devotion kanina? Ano ang sabi doon? Sa mga Hebreo, Kabanata 4, talatang 16. Ang salita ng Diyos ay double-edged agad. Double-edged agad. Sino ngayon? Si Ate Norma. Ha? Tuon mo na sa umpisa at yun yung first na mahalaga. Salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Oo nga, mabisa nga. Wala yun sa sinabi sa... basahin natin para hindi na tayo mangali. Ang sabi dito, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Nakagamit na ba kayo ng double-edged na tabak? Ano ba, kabilaan meron siyang talim. O double blade lang. Ako hindi pa. Single side nga lang, mahihiwa pa ako yung double pa. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at spirito. Kaibuturan ng kaluluwa at spirito. Maliwanag, magkaiba yung kaluluwa at spirito. Amen? Amen.
kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Amen? Ang lahat ng naisulat sa Biblia, ito yung lahat na nais ipaalam ng Diyos sa atin. Amen? Amen. Walang bago. Simula pa nung likhain ng Panginoon ang mundo hanggang sa darating na pahayag o revelation, nandun na yung gagawin at mangyayari sa ating mundo. Amen? Walang bago. Maaring iba lang yung mukha o yung kaparaanan, pero sa loob nun, iyon pa rin yung mensahe ng salita ng Diyos. Kaya dagdagan natin, ano ang sabi sa Matthew 4:4. Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Bakit bread? Yung hindi sila makanin eh. Yung bansang Israel, more on bread ang pagkain nila. Dahil marami silang trigo o tinatawag na wheat, yun yung ginagawang tinapay. Pero tayo, hindi lamang sa kanin nagtutupan ang tao. Amen? But on every word that comes from the mouth of God. Ito dapat yung bumubuhay sa atin sa bawat araw. Yung nagbibigay ng sigla at buhay sa bawat mananampalataya. Sa Tagalog, ngunit si Jesus nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At bawat salitang lumabas sa bibig ng Diyos ay nasusulat na ito sa ibinigay niyang Biblia. Kaya kailangan nararanasan natin na totoo at buhay ang kanyang salita. Hindi natin mararanasan kung kakaunti yung ini-imbak natin. Kaya nga, ini-imbak natin yan sa ating puso dahil dumarating ang may tinatawag na spiritual na kagutuman. Sa panahon na mahina ka, sa panahon na bagsak ka, uhugutin mo yan mula sa puso mo para muli kang palakasin. Katulad ng pagkain na nagpapalakas, ang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa atin. Amen? Amen. Kaya hugot lang ng hugot. Hindi ko ano-ano hugot na hinuhugot na. Sa social media, napakarami nilang hugot. Kaya madalaw ako magbukas. Kasi minsan, Lord, maawa ka po sa mga taong to dahil sabi nga, hindi nila nalalaman ang katotohanan. Amen? At wala na sinabi kanina ni Pastor Charles, nagpapakapagod, nagpapakahirap, maglakad ng nakayapak, makaunas lang. Pero yun ay kinamumuhian ng Panginoon. Hindi iyon ang tamang pagsamba. Amen? Amen? Kaya kailangan maalam tayo at nararanasan natin na buhay sa atin yung salita ng Diyos. Para sa pangalawa, experiential knowledge of Jesus Christ. Karanasan sa kaalaman tungkol kay Jesucristo. Bakit nakahiwalay si Jesucristo? Dapat alam natin yung dahilan bakit naging tao si Jesucristo. Bakit siya kailangang mamatay sa krus? At para saan yung kanyang ginawa? Dapat malinaw yan sa atin. At totoo. Sabi nga ay totoo sa atin. Dahil iyan yung kaligtasan. Iyan yung kaya tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggang sa langit ay dahil sa Panginoong Jesucristo. At kailangan natin alam yung patungkol sa Panginoong Jesus dahil iyan yung
ibinabahagi natin. Mahirap magbahagi ng mensahe ng salita ng Diyos na hindi totoo sa iyo. Kung ang Kristo na nasa puso mo ay hindi tunay yung relasyon mo sa Kanya, napakahirap i-share. Maaaring makapag-share ka, pero ating na hindi yun sinasamahan ng presensya ng Panginoon. Hindi yun sinasamahan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya dapat alam natin bakit siya ipinangako. Dapat alam natin yung mga salita. Memorize nyo ba? Yung 7 last words of Jesus Christ? Siyempre, hindi. Ako nga, nakakalimutan ko rin. Kaya bago mag-Holy Week, dapat memorize na natin ulit yung 7 last words of Jesus Christ. Amen? Baka namin sasabihin nyo lang, ang alam ko po, yung pang 7 lang, it is finished. Tapos na, naganap na. Natapos na yung kanyang mission. Amen? Isa to lang sinabi na, forgive them, for they do not know what they're doing. Pero yung nakapako na sa krus, inilalapit pa niya sa Diyos Ama na patawarin yung mga taong nagdala sa Kanya para ipako sa krus. Ang totoo kasi, hindi naman nila alam talaga. At kasama sa plano ng Diyos, yung napakahirap na kaparaanan para tayo ay iligtas. Iligtas sa ating sarili, iligtas sa ating mga kasalanan, at maranasan yung tunay na daan ng kaligtasan. Amen? Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos sa 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Malinaw, grow in the grace and knowledge. Yung grasya ng Panginoon, yung kakailangan tungkol sa Panginoong Jesus, dapat nadadagdagan tayo. Kaya nga tayo may araw-araw na devotion, kaya tayo may weekly Bible study, at meron tayong weekly worship. Dapat sa buong linggo, hindi natapos yung buong linggo na yan na walang nadagdag na karunungan at kaalaman tungkol sa Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Sa Tagalog, subalit lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at hanggang sa araw na ng walang hanggan. Amen? Kilalanin natin kung paano mag-isip ang Panginoong Jesus, ano ang mga ginagawa ng Panginoong Jesus, dapat matutunan natin yun. Kasi mas madali tayong nakakalapit doon sa Diyos, sa Kristo na kilala natin. Alam natin kung paano tayo manalangin, humingi. At alam natin kung paano tayo makakalapit sa mga panahon na kailangan natin humingi ng tawad. Amen? Amen. Kasi humihingi tayo ng pagpapala. Sabi ng Diyos humingi. Ano man ang inyong hingin mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero bakit hindi dumarating? Dapat tanongin nyo yung inyong sarili. Lord, isang taon ko na kung pinagpipray nito. Bakit hanggang ngayon hindi pa dumarating? Ibig sabihin, dalawa lang, hindi pa kapanahunan. Pangalawa, hindi ka pa handa na tanggalin o hindi pa handang ibigay sa iyo ng Lord. Bakit? May harang. Ano ang pwedeng humarang sa pagpapala ng Panginoon? Di ba naibahagi na rito? Dalawa lang ang pagpipilian. Sumpa o pagpapala. At madalas, kung humaharang na yun, hindi ka ayos harap ng Lord. Maaaring may kasalanan ka o hindi mo
mo nilalakaran yung sinasabi ng Lord na lakaran mo. Amen? Kaya mahalaga, naranasan natin na si Jesus ay buhay, totoo, at siya yung ating daan patungo sa Panginoong Diyos. Siya lamang ang daan ng kaligtasan. Wala nang ibang daan. Hindi sa mabubuting gawa, hindi doon sa mga sinundan nila na 22 hours na yung translation. Hindi yun makapagbibigay ng pagpapala. Wala siyang kapangyarihan magbigay ng pagpapala. Dahil hindi siya buhay. Hindi siya makakakilos. Amen? At ang Espiritu ng Panginoon ay hindi mananahan sa anumang bagay, anumang imahe. Amen? Para sa pangatlo, mabilis ba? Mamaya ako babaga. Experiential connection with the Holy Spirit. Para nasan sa connection sa banal na Spirito. Yung iba sa inyo, maaaring hindi pamilya sa galaw ng banal na Spirito. Kaya minsan tumatayo dito, magsasalita yung mensahero ng Panginoon, sabi, pinasasabi ni Lord. Pinasasabi ni Lord. Kasi narinig na yung totoo mula sa banal na Spirito. Iyan ay inilalagay, sabi nga, kung ikaw ay puno-puno ng salita ng Diyos, bigla darating yung leading ng banal na Spirito. Mag-uusap sa iyo. Sa salita ng Diyos, yung banal na Spirito, mag-uutos at magbibigay ng gabay. Kasi siya yung ating kapangyarihan para maging matagumpay sa lakad ng pananampalataya. Sabi ng Lord, bibigyan tayo ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan na? Hindi yung kapangyarihan na magpadami ng pera, hindi yung kapangyarihan na humati ng tubig, hindi yung kapangyarihan na gawing tinapay ang bato. Bibigyan tayo ng kapangyarihan na maging banal at kalugod-lugod sa Diyos. Isa ko isipin mo parang napaka-imposible. Amen? Hindi sabi ng Lord I will give you power through the Holy Spirit. Siya yung patuloy na nag-uudyok sa atin na lumayo sa kasalanan at lumapit sa kabanalan at gawin ang kalooban ng ating Diyos. Kaya dapat konektado ka. Pag sinabing konektado, kung iyan ay mga daliri, hindi mo hihiwalala. Mali nga'y nakalik na kung ikaw ay nakakapit, ganyan yung connection mo. At kung ikaw ay nakakapit na, ikaw ang bumitaw. Amen? Dahil, sabi nga, pag bumitaw ka, nakapalayo ka doon sa disenyong buhay ng Panginoon. Mapapunta ka sa kapahamakan kesa mapapunta ka sa pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, at paayos ng paayos. Amen? Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos in 1 Corinthians chapter 6, verses 19 to 20. Do you not know that your bodies are temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Ito'y patanong, pero ito'y isang katotohanan. You are not your own. You were bought at a price, therefore, honor God with your bodies. Malinaw kasi masabi ng salita ng Diyos. Siya ang ating katawan ay kanyang templo. Amen? Pag sinabing templo, hindi yung building, hindi yung lugar ng panambahan, kundi isang lugar na kung saan ang kabanalan ng Diyos ay nananahan. At ano yung kabanalan ng Diyos na yan? Yan yung banal na Spirito. Kaya nangyari ang pananahan ng banal
bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating kaluluwa. Amen? Tagalog, kung hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Ano di ba? Nananahan ng Espiritu Santo sa bawat mananampalataya. Hindi lang sa akin, hindi lang kay Sister Norma, hindi lang kay Pastor Manny, hindi lang sa lahat ng mananampalataya. Nananahan ang banal na Espiritu. At kayo ay hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili sa isang halaga. Ano yung halaga? Buhay ng Panginoon ang naging kabayaran. Kaya luwalhatiin ninyo ang inyong katawan sa Diyos. Kaya nga, pinangangalagaan natin ang ating sarili. Kaya nga, inilalayo natin ang ating sarili sa mga bagay na makakasira sa templo. Amen? Kasi iniingatan natin yung templo na pinananahanan ng banal na Espiritu. Ano ang makakasira sa kanyang templo ay dapat tinatalikuran. Amen? Iyan yung binibitawan. Katulad ng ano. Isipin mo, ano ba yung mga bagay na madalas kong magawa na nakakapagbigay ng Diyos sa Diyos? Ano ba yung mga bagay na nagbibigay ng sakit sa Diyos? Dahil kapag meron tayong mga bagay na ginagawa na labag doon sa salita ng Diyos, iyan ay nakakapagbigay ng sakit sa Diyos. Amen? Meron siyang damdamin. Meron siyang saloobin din para sa kanyang mga anak. Kaya, pangalagaan natin yung ating katawan. Dapat maranasan natin na tayo konektado sa banal na Espiritu. Madalas sinasabi ko ay umaalis, may kakausapin ako dahil may udyok ng banal na Espiritu. Hindi mo kilala, pero kakausapin mo kasi may utos ng banal na Espiritu. At yung sa panahon na punto na siyempre nasa katawang lupa ka pa. Meron ka mga kahinaan. Halimbawa, kung ang kahinaan may kumain ng matatamis. Pero na-diagnose ka na may diabetes. Sabi nga, media ka na. Miyembro ka na ng media, may diabetes. Sinisira yung katawan mo, yung pagtaas ng blood sugar. Dapat, iiwas ka na. Kaya ang sinasabi ko kay Ate Vivian, dahil ako nga ay diniklara na diabetic, sinasabi ko sa kanya, magsuportahan tayo pagdating sa pagkontrol ng pagkain. Kasi lagi, ang dami niyang ihahain, ang dami niyang lulutuin, hindi kailangan mo ka mag-control. Amen? Kailangan may disiplina tayo. Kung paano mananatili yung connection natin sa banal na Espiritu. Paano mangyayari yan? Araw-araw, manalangin ka, kung pwede nga, bawat oras. Araw-araw, kumain ka ng salita ng Diyos. Huwag kang papayag na wala kang kinain ng salita ng Diyos. At araw-araw, sumamba at mag-uwi ka sa Diyos. Iyan yung tatlong bagay na magpapatibay ng koneksyon mo sa banal na Espiritu. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, templo ka ng banal na Espiritu. Parang hindi naniniwala si Kim. Maniwala ka. Sabi ng Diyos tayo templo. Pinananahanan tayo ng banal na Espiritu. Joke lang yun. Amen. Pinapatawa ko lang yun natin sa tayo.
Muli, sabi maging bukas tayo kasi kung ginagawa natin yung tatlong bagay na yun, yung senses mo, sabi nga, yung kamalayan mo ay mabubuhay. Maririnig mo talaga yung bulong ng banal na spirito sa panahon lalo ng pangangailangan. Amen? Sa panahon na dumarating ang problema, sasabihin ng Lord, mag-alala kung yung mga ibon at yung mga bulaklak sa parang ay lumalago na hindi naghihirap, bakit yung anak mo ay hindi niya bibigyan ng kanyang pangailangan? Amen? Diba? Ang mga ibon, kain lang ng kain. Dahil naglagay ang Diyos ng mga puno, mga halaman, mga prutas, mga bulaklak para maging pagkain nila. Amen? At yung parang naglagay ang Diyos, sabi nga, maski si Haring Solomon ay hindi nagdamit ng ganong kaganda. Nakakita na ba kayo ng flower field na iba-ibang bulaklak? Kung sunflower field nga lang, di ba? Puro sunflower lang, pero napakagandang tingnan. Ganun kaganda ang maaaring ibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Maging konektado tayo, huwag tayo lumayo, huwag tayo bumitaw. Lagi natin hanapin yung presensya ng banal na spirito na nanahan sa ating mga puso. At yung pang-apat, dahil may banal na spirito ka na, may progression yan mamaya sa record. Sabi nga, kunik-konektado yung bawat pointers. Experiential transformation in Christ likeness. Karanasan sa pagiging kawamis ni Kristo. Amen? Nakikita yung pagbabago sa buhay mo. Hindi lamang sa ugali mo. Amen? Dati, anong tawag doon? Pwede bang gamitin example? Lumakas naman. Na-share kasi ni brother dito. Dati daw si Jose magagamitin. Ngayon, hindi na masyado. Ibig sabihin, nagagalit pa rin. Pero, hindi na masyado. Speaking of, wala tayong tinatago, di ba? Ibulong mo na lang, mama. Sabi ko, nakikita at naranasan yung pagbabago sa pagiging kawamis. O diba, yung aming pamilya, isang trademark. Isang trademark, mabilis na to. Konting kibot, sabi nga, konting kibot, biglang maglilinas. Diba? Sabi nga, napakaiksi ng litsan. Nakabiti si Pastor Manny. Magagalit yung si Pastor Manny. Siya daw. Pero kasi, sabi nga hindi ko po pwede sabihin minana kasi may choice ka. Kasi yung mga magulang namin, siguro dahil sa dami namin, madaling magalit. Konting kibot, nakapalo, nakapingot, nakakurot. Si amang hindi ba namamalo? Konting kibot, nakasigaw. Amen? Pero, sabi nga, dahil nalaman namin yung katotohanan at binabago kami sa pagiging wamis, sabi nga, nakakamit yung buhay ng tamang pananampalataya. Unti-unti nawawala, unti-unti inaalis ng Panginoon. Amen? Ako dati, maramdamin. Diba, kinukwento ko, imo ako dati, kaya ako lumalayo sa tao dahil ayoko makarinig. Na ayoko makipag-usap at makarinig ng salita na ikinasama ng loob ko. Amen?
yun, inalis ng Panginoon. At yung pagiging maiksi yung pasensya, tinuruan din ako ng Panginoon. Mahaba na ngayon yung pasensya dahil lumalawak na yung pag-unawa mo at pagtingin mo sa mga bagay-bagay. Amen? Hindi yung, halimbawa, nagkasala sa akin. Hindi ko agad titignan na nasaktan ako, gano'n. Inuunawa ko, bakit kaya niya nagawa? Amen? Kasi hindi natural sa isang tao na, lalo na mga mahal mo sa buhay, nagawa ka ng kasalanan. May nagkutso at may nagtulak, ano gawin niya yun? Kaya dapat unawain natin, sabi nga yung uugatin natin yung pinagmulan. Kasi pag inugat natin yung pinagmulan noon, maiintindihan natin yung kanilang pinanggagalingan. Amen? Amen? Kaya yung may mga bagay-bagay na minsan pwede mong gawin joke lang. O kaya, tanim sa isip mo na hindi naman niya gusto yung nagawa niya. Dahil, sabi ko nga kanina, hindi na natural nasaktan mo yung mga gawan mo ng masakit, yung mga mahal mo sa buhay. Amen? Pero na lang, kung wala siya sa katinuan, wala siya sa normal na pag-iisip. O kaya, sabi nga matindi yung espiritu ng Diablo na sumasakay na at kumakain sa kanya, lumalamon sa kanyang pagkatao. Amen? Kasi mababasa din naman natin sa Biblia, mayroong mga tao na pinananahan ng espiritu ng demonyo. Amen? Inaalipin sila ng espiritu yun. At yung espiritu yun ay nag-uudyot na makagawa ng sama. Pero kanina sa number 3, konektado tayo sa banal na espiritu. At yung banal na espiritu na yun ang nagdadala sa atin para patuloy tayong mabago at makita sa atin yung wangis ng Panginoong Jesus. Ano ba yung wangis? Hindi yung pisikal na ano. Yung iba, nagpapahaba ng buhok para magmukhang Kristo. Yung iba, magpaparitoke. Amen? Hindi yung pagpapatato ng Kristo, pagpapatato ng krus, ang magiging paraan para maging kawakis ka. Katulong na ba ng Espiritu? Lalakaran natin yung pagbabago. Ano ba yung pagbabago niya? Ay, una, paglakad sa kabangalan. Ang Panginoon naging tao, pero hindi nagkasala. Pangalawa, wala siyang nais, kundi mapapurihan yung Diyos Ama, masamba yung Diyos Ama. At pangatlo, sumunod siya doon sa utos ng Diyos. Bakit? Kasi mahal niya yung nilikha ng Diyos. Ayaw niyang mapunta tayo sa kapahamakan. Amen? So, yun yung dapat nakikita sa atin. At dapat, tinulungan natin. Umiiwas tayo sa pagkakasala. Sumusunod tayo sa Diyos. At ipinangangalan natin yung magandang balita na dala ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Ang mga katabi mo kung may wangis na. Si Karen at saka si Charles, wangis ni Pastor Manny. Sa physical. Pero dapat nakikita din sa kanila yung wangis ng Panginoong Jesucristo. Sabi nga sa pag-uugali, sa pag-iisip, sa paraan ng pamumuhay. Amen? At sabi katulad ng hindi po pwedeng lumayo sa itsura mo, yung itsura mo kung saan ka nagmula. Amen? Dati iniisip ko kung sino ba ang kamukha ko. Kasi isa lang yung, sabi nga, yung egg na nag-fertilize, kung kagaling, ano yung genes na meron, yung sa egg na yun, galing
magulang mo. Kaya hindi ka malalayo sa wamis. Kaya tayo bilang mga binanal ng Panginoon Jesucristo, hindi ka dapat malalayo sa wamis na. Amen? Sa aming mga kapatid, ang isa lang daw na pagkakakilanlan, tama ba? Ano ba? Sabi nila, pare-pareho daw kami ng meeting. Kasi pare-pareho kami ng journal. Pare-pareho kami ng journal. Kasi yung shape ng mukha namin yung square. At syempre, nakada namin yung kay Dinam. Amen? At yung pangalawa, na pagkakawamis-wamis namin, hindi ba sa itsura, sa boses. Amen? Pero, merong pinakamatinis, merong moderate lang, merong hindi kailangan ng megaphone, hindi kailangan ng microphone, pero pakipareho ng timbre. Amen? Eh ako nasa ano ko nasa gitna, moderate lang, malumayan. Amen? So, mabuhay tayo na binabago ang sarili patungo sa pagiging wamis ng Panginoong Yesus. At yung pangulit, verse mo na. 2 Corinthians 3:18, and we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Sabi, we are all being transformed into His image. Amen? Bakit? Kasi naman sa atin yung ganun na Spirito at kung sumusunod tayo, nadadala tayo doon sa pagbabago. Tagalog? At tayong lahat na walang talubog ang mukha, na nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon kaya ng isang salamin, ay nababago sa gayon din larawan mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, sapagkat ito ay mula sa Panginoon na siya Espiritu. Amen? Na kung paano, halimbawa ako, umarap ako sa isang salamin, sino makikita ko doon? Hindi yung itsura ko. Pero pagdating sa espiritual, pag hinarapan ka ng Diyos ng salamin, ito yung si Kristo. Nakikita mo ba yung wamis ni Kristo sa sarili? Amen? Amen. So yun lang ang madaling paliwanag para sa kaunawanan. Hindi na ikaw, hindi yung dating ikaw, kundi nakikita na yung bago mong pagkatao. Sabi ng Panginoon, kung nakakilala sa Kanya, binigyan ka ng bagong pagkatao. Iba ka na. Iba ka na ngayon. Kabin ka, kabin. Iba ka na ngayon. Iba ka na ngayon. Nasabihan na ba kayo ng gano'n? Na, Rems, iba ka na ngayon. Amen? Dahil, pag sinabihan ka ng gano'n, ibig sabihin, may nakikita ng pagbabago sa iyo at sa buhay mo. Amen? Amen. At yung panghuli, pang-apat, experiential fulfilling life. Karanasan sa kasiyasiyahan ng buhay. Paano ba nagiging fulfilled ang isang tao? Yung ilan sabihin, pag marami na akong pera, nagiging masaya na ako. Pwede ko na sabihin, fulfilled na yung buhay ko. Ano na, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Hindi sa pera magiging masaya ang tao. Sabi nga, masaya kung may pera ka, pero kung wala kang pera, pwede ka pa rin maging masaya. Amen? Hindi yung halatang halata sa'yo, wala ka ng
may pera ka at wala, masaya ka. Amen. Yun yung tunay na pagbabago. Hindi na halata na pag wala ka ng pera. Amen? Yung iba naman, halata pag may pinagdadaan ng pagsubok. Dapat meron o walang pagsubok, masaya ka. Amen? Dapat laging maganda yung panahon. Hindi bumabagyo. Walang storm signal. Amen? Minsan, aambon-ambon, pero dapat saglit na yun. So, tandaan natin, pwede tayo magkaroon ng kasiyasiyang buhay. Kasi iyan nga yung pinangako ng Panginoon sa John 23. Buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit? Kasi meron tayong Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin. Meron tayong Panginoon na mabuti ang plano sa atin. Di ba yung ating inaral nung last Sunday, Jeremiah 29:11, may plano ang Panginoon na mabuti para sa atin. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, sa Psalm 16, verse 11, you make known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand. Sa Tagalog, ituturo ang landas patungo sa buhay. Papansin niyo ba? Nasa present tense siya, kasalukuyan. Hindi sinabi, itinuro mo. Ibig sabihin, continue yan. Itinuturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan, ang tulong mo'y nagtutulot ng ligayang walang hanggan. Ito yung inilaan na buhay ng Panginoon para sa atin. May lubos na kagalakan at mahirap man, may problema yan man, ang sabi dito, yung tulong niya, laging naruroon. Amen? Kasi pag naranasan mo yung tulong ng Panginoon, mararanasan natin yung lubos na kagalakan. Amen? Dito muna, huwag muna kay Jen. Mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Amen? Amen? So, ito yung ibang bagay na nais ipaalam sa atin ng Diyos. Yung taste and see the goodness of God. Amen? At pag natutunan natin yung limang bagay na ito, lahat magiging madali, magiging matagumpay ang Kristiyano. Hindi ito ang pagdating ng spiritual. At sabi nga, makikita sa iyo yung katotohanan, magiging patotoo ka ng isang tunay na binabagong Kristiyano. Amen? Balikan natin. Sabi nga unti-unti natin kakainin yung mga pagkain na hinain ng an invitation to taste and see God. Ang anyaya na subukan at tingnan ng Diyos. Para din lang yan, pag inutusan ka, hindi ko makakalimutan yung pag inutusan ka ng nanay mo. Kunin mo nga yung kunin mo nga, di ba may pinakuha sa taas, kunin mo nga yung salamin ko nandun sa taas. Hindi mo makita. Hindi ko po makita. Hanapin mo kung hindi makikita mo. Pero sa loob nun, pag sinabi hanapin mo, kung di makikita mo, pag hindi mo nakita, lagot ka. Amen? Pero yung Diyos, sabi na, hanapin mo. Kasi makikita mo, malalasahan mo, mararanasan mo. Amen? At may gabay tayo na 5, na hanapin natin yung mga karanasan ito. Sabi nga, pag sumikapan natin na maranasan natin yung ibang bagay na ito. Una, yung katotohanan ng salita ng Diyos. Maging totoo sa atin yung salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, ikaw ay anak ko.
kung hindi mo kayang paniwalaan yun, at ulit-ulit na manghihina ka, mawawala ng pag-asa, babagsak, magkakasala, at yung iba maaaring tumalikod sa Diyos. Kasi dito tayo, inabot ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Yung narinig natin, yung mabuting balita ni Kristo, tayo ay nananampalataya. At pinangkin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Pangalawa, knowledge of Jesus Christ. Una natin, dahil tinanggap natin ang salita, nakilala natin ang Panginoong Jesus sa pamagitan ng truth, tayo ay itinuring na mga anak ng Diyos. Bilang anak, tayo'y mga papuntang langit. Meron na tayong nakahandang kaharian kung saan mabubuhay tayo nakasama ng Diyos. Pangatlo, connection with the Holy Spirit. Dapat lagi nating nararanasan, naririnig yung banal na Espiritu. Amen. Kasi iyan ang ating gabay. Siya yung ating gabay para patuloy nating unawaan ang patutuhan ng salita ng Diyos, para patuloy tayo palalim patungkol sa Panginoong Jesus at makalakad sa buhay na pang-apat. Transformation in Christ-likeness sa pagiging kawamis ni Kristo. Tinatrabaho yan, hindi tinutulog. Hindi ka nalalim sa salita ng Diyos, hindi ka nag-aaral sa salita ng Diyos. Wala kang magiging memory verse kung hindi ka nag-memorize ng salita ng Diyos. Wala kang paghahawakan ng pag-asa kung wala kang pinanghahawakan sa salita ng Diyos at hindi mo pinanghahawakan si Kristo na napakarami ang pinangako. Amen? At yung panghuli, dahil sa 1, 2, 3, and 4, naranasan natin yung fulfilling life, yung kasiyasiya ng buhay. Sino ba naman ang nagmanais na hindi magkaroon ng sa buhay? Amen. Lahat ng tao naghahanap na masayang buhay. Hindi na masayang buhay. Ito ay kasiyasiya. Masaya ka na. Fulfilled ka pa sa buhay ka ng palataya. Amen? Kasi yung fulfilling life, given na yung mga pagpapala ng Diyos. Pero yung alam mo ng araw-araw, tama ka sa harap ng Panginoon. Hindi ka matatakot. Ano man ang harapin mo sa buhay. Hindi ka matatakot ano man ang mangyari. Kung last day ko na ngayon, hindi ako matatakot. Dahil alam ko na hawak ng Panginoon ang buhay ko. Kahapon kasi, muntik akong na-accident. Yung first 3 na sasakyan sa unahan ko, biglang huminto. Sudden stop. Kala ko hindi aabot yung prelo ko. Kasi talagang pag-floor mo ng brake, talagang umingay. Alam ko, kami nalagay namin. Pero salamat sa Diyos. Pero sabi ko, Lord, ito man ang last day ko, aalis ako sa mundong ito na payapa, masaya. Bakit? Alam ko yung pupuntahan ko. At alam ko na kung ano man ang iwanan ko sa mundong ito, si Lord na ang bahala. Amen? Pero walang takot at alam ko si Lord ang bahala. Amen? Pwede tayong mabuhay na gano'n. Hindi yung buhay na walang pakialam. Ibig sabihin, yung buhay na walang pakialam, ito yung wala akong pakialam kahit magbuto yung anak ko, kahit tinatamad ako ng trabaho. Wala akong pakialam kahit na matingay, mahal daw sila ng landas. Kasama sa mga maliit bansa, wala yung mga anak na kabataan.
sabi nga, ito yung buhay na alam ko. Lalakaran ko, susunod ako sa utos ng Diyos, sa plano ng Diyos, at si Lord na ang bahala. Mararanasan mo yung fulfilling. Masaya ka. Kompleto ka. Madalas sinasabi ng mga kaibigan ko na hindi ka ba natatakot na pagtanda mo ay mag-isa ka lang? Kasi ito ako natatakot. Dalawa kaming dalaga. Yung isa namatay na. May kasama na ako kaming dalawa mag-aalagaan. Bakit ako natatakot? Ang dami kong kapatid na nagmamahal sa akin. At ang dami kong mga anak sa iglesia. Kapatid sa Espiritu, kapatid kay Kristo, na alam ko nagmamahal sa akin. Amen. Kaya ganun ang samahan natin dito sa iglesia, tayo magkakapatid, tayo iisa. At kung ano yung mararanasan ng isa, dapat mararanasan yun. Kaya hindi pinagkakait ng Diyos. Kung ano yung ipinaranas sa akin, maaaring iparanas sa inyo. Yung buhay na meron ako, pwede rin maging buhay mo at buhay na maging ng inyong mga anak sa darating na hinahanap. Amen? Kasi, bakit? Iisa na yung Diyos na sinasamba natin. Iisa yung Diyos na sumasagot sa ating mga panalangin. At iisa yung Diyos na nagmamahal sa atin ng pangwalang hanggan. Amen? Kaya, bilang pagtatapos, nais kong iwanan, mula sa Psalm 100 verse 5, memorize nyo na yan. At paulit-ulit natin babanggitin yung verse na yan. Sa English, for the Lord is good and His love endures forever. Forever sa Lord. His faithfulness continues through all generations. Mawala man kayo sa mundo na to, yung ginawa sa buhay ng mga anak mo, magtutuloy-tuloy. Hanggang sa apo nyo, hanggang sa magiging apo nyo, sa mga apo nyo. Marami yan eh. Hindi lang sa anak nyo, sa apo nyo, at sa magiging apo nyo, sa apo nyo. Tama ba? Ha? O, apo sa apo. Hanggang hindi kinukulang ng Diyos ang mundo na to, magtutuloy-tuloy. Dapat, dahil ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay mabuti, at ang sa Diyos may forever. Amen? Malakpakan natin ang Panginoon. Ulit, basahin natin sa Tagalog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti, laging tapat, kailanman. Ang hihina ka, pakawakan mo ko. May problema ka, lumapit ka sa Diyos. Amen? Amen. Meron kang sitwasyon, lapit ka sa Lord, lapit lang ang lapit. Amen. At kahit kailan ang Diyos hindi nagtataboy ng kanyang anak. Amen? Amen. Lalo na doon sa mga anak na malambing sa Diyos. Yung laging naglalambing sa Diyos. Bakit malambing? Diba, sa mga magulang, aminin nyo na hindi. Meron kayong anak na mas malapit sa puso niya dahil malambing. Amen? Nagtinginan sila, nagalaw lang ang anak nila. Yung isa lang ang anak, iyan na yung malambing na anak mo. Amen? Amen? Maglambing tayo palagi sa ating Diyos. Kaya naman, sabi nga, yung buong ito, paglalimin natin ang ating inaral. At yung pagpapala ng Diyos, magpasalamat tayo at yung pagpapala ng Diyos ay lagi sasama sa atin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating